Hi guys! What's up? And welcome to my safe space. And for today's video, ang pag-uusapan natin is kung ano ba yung mga kailangan ninyong malaman and ano ba yung mga kailangan ninyong gawin kapag mag-attend ka ng iyong first K-pop concert. Meron akong mga nalaman or mga parang na-experience na pwede kong i-share sa inyo, lalo na kung first time kayo na manonood ng K-pop concert. And of course, ang ayoko kasi yung may scam. Okay? Kaya gumawa ko ng guide para matulungan kayo sa inyong pag-purchase ng inyong tickets. So, in my experience, ang nangyayari is yung group or yung artist is mag-a-announce sila ng kanilang tour. So, maglalabas sila ng listahan ng schedule. Tapos, usually, ang ginagawa ko, chine-check ko kung kasama ba yung Pilipinas. And then, kung kasama din yung Pilipinas, usually, in my experience, 2 months before nung concert date, is doon sila nagtitinda ng ticket selling. Doon sila nagtitinda ng tickets. Nagtitinda ng ticket selling yun. Doon sila nagtitinda ng tickets. So, for example, yung Stray Kids concert, nung nag-announce sila ng tour dito sa may Philippine Arena, sa may Bulacan, November 23 yung concert date. As early as August, mag-start na yung ticket selling. Meron silang guideline na nilalabas yung mga organizer. So, kung makikita nyo, ito yung Live Nation, ito yung Pulp, ito yung Applewood, yun yung mga most common, pero marami pang iba. So, ang nangyayari, meron silang dalawang sales, yung pre-sale and yung general sale. Ano ba yung difference nilang dalawa? Usually, yung pre-sale guys, is ito, exclusive to sa mga members ng fan club. So, discuss ko lang, for example, kung ang group na ini-stan ninyo is Hybe, or meron sila sa Weverse, merong mga tinitinda doon na membership. So, usually, mga price range nun, nasa $22 US. So, kayo na lang bahala mag-convert. Pero, pag sinabi mong pre-sale sa concert tickets, magre-register ka muna doon sa membership para maging available sa'yo yung slot for pre-sale. So, ang mangyayari, magre-register ka dun sa fan club nila. Sa Stray Kids, alam ko, iba rin yung gamit nila, hindi sa Weverse. So, depende sa artist na sinusundan ninyo. Tignan nyo kung ano yung fan club, kung ano yung affiliated nila na website para mag-member dun sa fan club nila. And then, merong dong ibibigay sa inyo na announcement kung kailan ka pwede mag-register for pre-sale. And then, pag nag-register ka dun, bibigyan ka nila ng exclusive na membership code, which is yun yung i-input mo para makabili ka ng tickets during the pre-sale. Guaranteed ba na kapag halimbawa nag-member ka sa fan club, makakakuha ng tickets? Actually, no. Paswertihan pa rin and pabilisan pa rin kung paano ka makaka-acquire ng desired tier mo sa tickets. Kasi nga, sobrang daming fans, as in, worldwide ang kalaban ninyo. Kahit na sabihin natin na dito sila sa Pilipinas nag-concert, maraming mga international fans ang bumisita at dumadayo pa sa atin para lang manood ng concert. Yung second type is meron silang tatawag na general sale. Etong general sale is open for all. So, kahit wala kang membership, pwede kang bumili. Ano mong mas okay? Yung pre-sale ay yung general sale. So, for me, personally, kung super duper fan ako, mas gusto ko yung pre-sale. Kasi makakapili pa ako kahit papano. In comparison with the general sale. Kasi pag general sale, ang mga tinitinda nila na tickets doon is yung mga hindi nabili during the pre-sale. Gusto ko lang din i-take note na meron ding mga credit cards. So, for example, yung Union Bank, yung Metro Bank, ganyan. Pero most common talaga is yung Union Bank. Meron silang in partnership dun sa mga local organizers ng mga K-pop concerts, and then nagkakaroon din sila ng pre-sale. So, usually ang ginagawa dun is i-input nyo lang yung credit card number ninyo para ma-qualify kayo dun sa pre-sale na yon. Yung sa mga fan meet naman guys, kagaya ng Dunkin Donut or ng Bench, kasi yun yung mga most common na nagpapa-fan meeting dito sa Pilipinas, ang nangyayari doon is meron kayong required na amount na bibilhin sa shop na yon with the tickets. So, for example, ako, umattend ako ng Bench fan meeting ng Stray Kids. So, ang equivalent nun is parang nasa 4,000 plus yung kailangan kong ma-spend na shop
shopping, ganyan, dun sa bench, tapos meron na yung kasamang ticket. So, for me, isa yan sa mga pinakasulit kasi nag-shopping ka na, may concert ticket ka pa. So, yung iba, ang ginagawa nila, binibenta nila yung na-shopping nila or mag-shopping sila para sa ibang tao and then kukunin lang nila yung ticket. So, bahala kayo. So, usually, ganun yung kalakaran kapag fan meeting dito sa Pilipinas. Kunwari, ticket selling day na, ganyan. Tapos, nakalagay dun sa announcement, 12 noon yung start. So, ang mangyayari guys, maganda, mga 30 minutes before 12 noon, naka-ready na yung credit card mo, naka-ready na yung computer mo, sure mo na mabilis yung internet ninyo. Kasi, kapag ticket selling talaga, in my experience, sobrang paunahan. So, ang common na nagtitinda dito sa atin ng tickets guys, is yung SM tickets, lalo na kung sa lalo na kung sa MOA, kung sa Mall of Asia, yan. SM Tickets, tapos Ticketnet kapag sa New Frontier or sa Araneta Coliseum. Make sure lang din pala na kapag ticket selling before that day, nakagawa ka na ng account dun sa mga sinabi ko na website. Kasi kapag halimbawa, during the ticket selling ka palang gagawa ng account, sobrang mape-pressure ka, kailangan mong bilisan, gano'n. So, para feeling ko nga parang competition yung pagbili ng ticket dito sa Pilipinas. Share ko lang yung experience ko sa 17, etong 17 right here na concert nila sa may Philippine Stadium. Sa Philippine Stadium, ang nangyari sa akin, yun bang pre-sale ako bumili ng ticket. And then, pagpasok ko pala ng website, as in saktong-sakto guys, na nandun na ako sa website ha, before queuing. So, queuing is yung pila. Kung pang ilan ka dun sa bibili ng ticket. Pang 110,000 plus ako. So, gets? Sobrang hirap, sobrang tagal. Tapos, naghintay ako ng around mga 4 hours para makapasok sa mismong website. And then, pagpasok ko ng website, walang available. Hindi makuha yung bleachers. Kasi yun yung target seat ko. So, refresh ako ng refresh. Wala. As in, wala talaga akong nakuha. Ang nangyari sa akin, after mga 10 to 15 minutes, na-kick out ako. Na-kick out ako na sa website. Wala akong nabili. So, sabi ko, sige, bahala na si Batman, pila ako ulit. So, pumila ulit ako. And yung second na pila ko, wala pa rin. Wala pa rin bleachers. As in, ganun talaga kahirap, guys, yung ticket selling dito sa Pilipinas. Kunwari, nakakuha ka na ng ticket. Usually, depende rin sa organizer kung ang gusto nila is physical ticket or yung online ticket lang. Ang alam ko kasi pag SM tickets, wala silang virtual. Yung binibigyan nila sa inyo kapag nakabili ka is voucher lang. So, yung voucher na yon is ipiprint mo and then pwede mong ipakita yung voucher na yun para i-claim yung physical ticket mo. Pero sa Ticketnet, yung experience ko sa Ticketnet, merong online. Kumbaga, meron silang virtual na ticket na ipiprint mo or i-screenshot mo and then yun na lang yung ipapakita mo dun sa mga security. So, yung pinakasikat na location dito sa atin sa Philippines is yung Philippine Arena. Lalo na kapag mga big groups. Pero, in my experience, makikita mo lang yung talagang artist kapag nasa lower box, premium, pababa. Kapag lower box, regular, or upper box, mga ganyan, gen ad, parang manunod ka na lang talaga sa screen. So, hindi mo sila makikita. And itong Philippine Arena, guys, malapit din dito yung Philippine Stadium. So, itong Philippine Stadium, ang difference sa Philippine Arena is outdoor siya. So, usually, ang gusto ko dito is may fireworks. Yes, may fireworks pag sa Philippine Stadium. And may carts. Pero hindi palagi ha. Depende pa rin yan sa artist na pupuntahan ninyo. So, kung pampipiliin ako, mas gusto ko talaga yung stadium. Kasi kahit na nasa bleachers ka, kahit na malayo ka sa stage, usually umiikot yung mga artist sa paligid. Pero pag sa Philippine Arena, doon lang sila sa baba. Ang best view for me is, syempre pag standing ka, pag malapit ka. Kaso nga lang, nakakapagod. And syempre sa mga kagaya ko na tita, ganyan, minsan nirarayuman na tayo. So, kailangan paghandaan yan. Sa Araneta Coliseum naman, ang gusto ko doon is, first of all, very accessible dahil may trains. Tapos kahit na general admission lang yung ticket mo, makikita mo pa rin yung artist. As in, makikita mo siya as a person, ganyan. Mall of Asia, for me, siya yung pinakasakto kasi malawak siya, marami rin kainan, accessible, and
for me, kahit lower box, upper box nga, actually, parang medyo kita mo pa rin. Okay, so ano ba? Ano ba maganda? Ano ba maganda? Standing or bleachers or lower box, upper box? So, for me, merong mga pros and cons ang bawat pwesto sa concert. So, kung kaya ng budget ko, mag-VIP seated ako. Kasi syempre, pag VIP seated ka, reserve yung slot mo, hindi ka makikipag-unahan, hindi ka makikipagtulakan, okay, sa harap. Tapos, yung may mga tier din, yung kung may sound check, kung kaya ng budget ninyo, kunin nyo. Kasi ang nangyayari sa sound check is lalabas yung artist, magpa-practice siya ng around mga 3 songs, ganyan, and mag-hello-hello siya sa mga fans. Okay, so yung next natin is paano ba ka pupunta sa concert location. So, kung sa Araneta Coliseum ka, sa Kia Theater, New Frontier, or sa Mall of Asia, mabilis lang kasi within Metro Manila, pwede kang mag-grab. Pero kung halimbawa, Philippine Stadium, Philippine Arena, New Clark City, may mga van rentals, guys. And usually, nagre-range ito ng mga 550 hanggang 1,000 plus, depende sa organizer ng mga van rental. Pero for me, nag-work naman siya kasi ang mangyayari nun is mag-set kayo ng time ng mga ka-van mo. Doon kayo mag-uusap kung anong oras kayo aalis sa meeting place. Ganon. So, usually, ang nakakatawa kasi guys, sa K-pop community dito sa Pilipinas, is yung mga outfit ng mga tao. So, makikita mo parang fashion show, iba-iba yung mga damit nila, tapos talagang pinaghandaan. Express yourself, pero ang bottom line, kailangan comfortable pa rin. Especially kapag nasa standing ka, kasi nga, all throughout the day, pag nasa standing ka, nakatayo ka lang talaga, as in, pipila kayo, magpapastrap kayo, nakatayo lang kayo, wala talagang upuan. Matatapos yung concert, magko-concert, nakatayo pa rin kayo. So, always wear comfortable na footwear, may mga sneakers, rubber shoes, ganyan. Or kung meron kayong heels, make sure na magbaon kayo ng tsinelas or ng rubber shoes, ng flats. Para naman pag uwi ninyo, kaya pa ng mga paa ninyo maglakad. Ano oras ba dapat ako pumunta? So, usually, ang K-pop community, guys, is hindi kagaya nung sa ibang nag-concert na, for example, 7 PM yung concert, dumarating yung mga tao around 6 PM. Sa K-pop community, guys, iba. So, for example, ang concert is 7 PM. As early as 8 AM, meron ng mga nasa venue. Kasi, usually, kapag K-pop concerts, may mga fan zones. Tapos, may mga namimigay ng freebies. Kumbaga, parang ang dami nangyayari. Parang fiesta ang dating kapag may concert ng K-pop. Agahan ninyo. Pero, kung halimbawa, nasa bleachers kayo, nakaupo, syempre, reserved seats naman yon. Tapos, wala naman kayong balak kumuha ng freebies, siguro kahit mga 2 hours before, para lang at least hindi kayo nagmamadali and hindi kayo ma-stuck sa traffic. Kasi kapag may concert dito, sobrang traffic talaga, guys. So, make sure na i-consider nyo rin yung mga ganong time constraints. So, usually, mga 2 days or 3 days before the concert, naglalabas yung mga organizers ng guidelines. So, ang usual naman dun is bawal magdala ng mga prohibited na weapon or ng professional camera, mga ganon. So, basahin nyo na lang kung ano yung guidelines ng organizer ninyo. Pero for me, importante kapag pupunta ka ng concert is magdala ka ng tubig, magdala ka ng pang-merienda, ng gamot, okay? Very important yan. Mini fan, kasi usually mainit. Lalo na kung sa Philippine Arena kayo or Philippine Stadium, yung pila doon sa labas lang, walang aircon, ganyan. So, magdala kayo ng fan. And then, pinaka-importante rin is eco bag. Kasi kapag K-pop concerts, guys, maraming fans talaga nagbibigay ng freebies. Parang ang mag-shopping. Ganun yung feeling. Lalo na kung maaga ka dumating sa venue, makakalibot ka. Syempre, yung ticket nyo, huwag nyong kakalimutan. Always the day before the concert, i-secure nyo na yun. 'Di ba? Power bank, syempre importante rin. And of course, yung mga high-end phones ninyo. Kasi alam ko, gustong-gusto niyo ng mga fan cam, ganyan. So, syempre, kapag concert na, 'di ba? Usong-uso na naman yung mga scalper and yung mga scammer. Gusto ko i-take note ninyo, guys, na yung mga nakikita ninyo sa Facebook, kailangan i-verify ninyo palagi. Kasi sobrang
ang daming na-scam talaga pagdating sa ticket selling. So, meron akong nakita, nagbayad siya, and then yung transaction na ginawa niya is through Gmail. Pero, ang akala niya, SM tickets yung pinagbilhan niya. So, yun. Gusto kong i-take note na maging mapanuri at saka maging wais. Huwag kayong magpapascam kasi sobrang daming scam dito. Yung mga nagtiticketing assistance, yung mga nagbobot or yung mga sasabi nila na TPA, mga ganyan, nagbabypass dun sa mismong queuing ng official website. Syempre, hindi nyo pa rin make sure kung yung kausap ninyong tao is legit and talagang legal yung ginagawa nila. Actually, parang hindi ata legal yung mga ganon. So, huwag kayong magpapadala sa inyong emosyon na para lang makita yung idols ninyo. Dapat maging wais pa rin kayo. Always transact with the official websites. So, yun. Gusto ko lang din na ipaalala yun sa inyo para hindi kayo ma-scam. Okay lang guys, kung nakatulong ako sa inyo and kung nalinawan kayo dun sa mga ibang concept about tickets or about K-pop concerts dito sa Philippines, please like and subscribe. And kung may gusto kayong i-share ng mga experience ninyo, just comment down below. Thank you! Bye-bye!